Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Gusto ko lang sanang ibahagi yung kwento mula sa aking lolo. Tungkol ito sa isang bantok na aswang sa lugar nila. Mahabang panahon na po ang nakakalipas. Kumalat talaga ang balitang ito noon sa kanilang probinsya. Kilala ang aswang sa tawag na mariposa. Nung una ay hindi talaga nila inakala na may lahi palang aswang ang pamilya nito. Mababait naman kasi umano ang mag-anak nila mariposa. Mahusay silang makipagkapwa-tao. Marunong silang makisama at makibagay sa kanilang mga kababaryo. Mga matulungin din sa nangangailangan. Kaya halos hindi sila makapaniwala ng kanila itong mabisto. Ayon pa sa lolo Ben ko, hindi lehitimong mga taga roon ang pamilya ni Mariposa. Galing sila sa ibang lalawigan. Nagkaroon pa nga noon ng handaan sa bahay ng mga ito na kanila pang inimbitahan ang mga kalapit para sa isang salo-salo dahil nga sa bagong dating sila sa lugar. Nag-iisang anak lang nila si Mariposa. Maganda ito, may kaputian at medyo may kataasan rin. Maganda ang hubog ng katawan at mayroon itong maamong mukha. Kaya nga halos lahat ng kapinataan doon sa kanilang lugar ay nangangarap na mapansin ng dalaga at maging nobya nila ito. Isa na nga rito si Lolo Ben. Pero ambisyoso ang lolo ko. Hindi lang basta maging nobya ang gusto niya para kay Mariposa, kundi gusto niya itong mapangasawa. Bagaman simple lang ang pamumuhay nila, ay masasabing nakakariwasa sila Mariposa sa buhay. Sa maikling panahon ay nakita agad nila ang mabilis na paglago ng kabuhayan ng mga ito. Lumawak ang kanilang taniman at kapansin-pansin din ang mabilis na pagdami ng kanilang mga alagang hayop. Dahil sa may pera silang pambili, mabilis nila noong nakuha ang respeto ng mga tao sa lugar nila Lolo Ben. Nahangaan na sila at iginagalang doon sa lugar. Minsan ay napasama si Lolo Ben sa mga magtatrabaho kanila Mariposa. Masayang masaya siya dahil sa may pagkakataon siyang makita ito ng matagal. At kung suswertein pa ay baka makausap pa niya ito. Yan daw yung mga bagay na naglalaro noon sa isipan niya. Pero kabaliktaran ang nangyari. Halos hindi niya ito nasilayan buong araw habang nagtatrabaho sila doon. Kaya nalungkot si Lolo. Lalo na nang makita niya si Norberto na pumanik sa bahay nila Mariposa. Hindi na kasi kaila sa buong baryo nila na nanliligaw din ito sa dalaga. Isa ang pamilya ni Norberto na masasabing talagang may kaya doon sa lugar. Sila ang may pinakamalawak na lupain doon, kaya maganda ang buhay nito. Hindi katulad kay Lolo Ben na sabi pa ay isang kahig isang tuka.
Naghihikahos, ika nga. Dahil wala man lang sariling lupa silang sinasaka. 5 pa silang magkakapatid na siya ang panganay. Siya at yung sumunod sa kanya ay hindi na nag-aral. Dahil sa wala namang kakayahan ang kanilang mga magulang na paaralin silang lahat. Kaya ipinaubaya na lang nila ang pag-aaral sa 3 nilang nakababatang kapatid. Katwiran pa ni Lolo Ben noon ay mas kailangan iyon ng kanyang mga kapatid. Siya raw ay kontento na sa mga nalalaman ukol sa pagsasaka. Pero noon yon, nung hindi pa niya nakikilala si Mariposa, nang hindi pa nagsanga ang landas nila. Lalo na at marami ang nagkakagusto sa dalaga na masasabing mas angat sa kanya. Di man sa pisikal na katangian at kasipagan, pero pagdating naman sa estado sa buhay ay walang-wala talaga siyang may pangtatapat. Wala talaga siyang panama sa kanila pagtungkol doon ang pag-uusapan. Kaya kinahaponan noon, pagkatapos ng kanilang trabaho, ay umuwing malungkot si Lolo Ben. Nung gabing iyon, ay halos hindi dalawin ng antok si Ben. Panay ang pag-iisip niya tungkol kay Mariposa. Nag-alala siya na baka tuluyan na itong napasagot at nasungkit na ni Norberto ang matamis na oo nito. Nang mapatingin si Ben sa kanilang lumang orasan na nakasabit sa dingding ay paalas 9 na. Tulog na ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Hindi siya mapakali. Bumangon siya at lumabas ng kanilang bahay. Dalang ilawan ay binaybay niya ang daan papunta kanila Mariposa. Naisip niyang bahala na, pero maglalakas loob siyang kausapin ito. Nagbaka sakali rin siya na sana ay gising pa sila. Nang malapit na siya sa bahay nila Mariposa, ay parang kinabahan siyang bigla at gusto na niyang umatras. Naisip niyang nakakahiya. Baka sabihan siya ng mga magulang nito na ang lakas naman ng kanyang loob. Pero naisip rin naman niyang hindi sila ganon. Kaya iyon na lang ang pinangawakan niya. Inisip na lang niyang mababait naman ang mga ito. Hindi muna siya pumasok sa kanilang bakuran. Sa halip ay tumawag na muna siya at bumati ng magandang gabi. Napansin niyang may nakabukas pang ilaw, kung kaya natuwa siya. Dahil naisip niyang marahil ay gising pa nga sila. Pero sa una niyang pagtawag ay walang sumagot. Kaya naisip niyang siguro ay hindi lang siya nila narinig. Kaya nagpasya na siyang pumasok ng bakuran upang mas makalapit. Tumawag siyang muli. Pero sa pagitan ng kanyang mga pagtawag ay parang may boses siyang naririnig na sumisingit. Para iyong naghihingalo. Na para ba iyong nagmamakaawa. Kaya mas dinalangan pa ni Ben ang pagtawag na pinakikinggan niya pang mabuti yung boses na iyon. Hanggang sa kilaputan na siya. Pagkat tama siya sa kanyang narinig. Boses nga iyon ng isang nagmamakaawa at tila naghihingalo. Kaya sa takot ay naisip na niyang umuwi. At nang tatalikod na siya ay laking gulat naman niya nang biglang dumungaw sa kanilang balkonahe si Mariposa at tinawag siya nito. Kaya agad siyang napalingon. Nakita niyang magulo ang mahabang buhok nito na hanggang sa kanyang muka ay may mga ilang hibla pang nakatabon. Kaya naisip niyang marahil
ay nagpapahinga na nga ito, na hinahawi naman iyon ng dalaga habang tinatanong siya kung ano ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi siya kaagad nakasagot dahil sa nakaramdam siya ng hiya. Muli siyang tinanong nito kung ano ang kanyang sadya. Bumuwelo pa si Ben at nang makahugot ng lakas ng loob ay tsaka pa lang siya nakasagot. Sinabi niyang may gusto sana siyang sabihin dito, kaya kung maaari pa niya raw itong makausap. Nakita niya nag-atubili pa si Mariposa na nagpalingalinga at tila nag-isip. Kaya nagpaalam na si Ben at sinabing tsaka na lang. At baka wala sa tamang pagkakataon ang kanyang pagpunta. At muli na siyang tumalikod. Pero pinigilan siya nito at niyayang pumanik na ng bahay. Tinanong niya ang dalaga kung ayos lang raw ba at hindi ba siya nakakaabala. Sumagot si Mariposa at sinabing hindi naman. Ayos lang saat nito. Pinatuloy siya ni Mariposa at pinaupo sa kanilang sala. Nagpaalam itong sandali at sinabing mag-aayos lang muna ng sarili. Sinundan lang ni Lolo binantingin si Mariposa habang pumapasok ito sa kanyang silid. May katagalan siya naghintay na narinig niyang parang kinausap pa ito ng kanyang mga magulang. Kaya medyo kinabahan si Ben. Naisip niyang baka nagalit ang mga ito dahil sa alanganing oras na nang siya ay magpunta. Paglabas ni Mariposa ay nakaayos na ito at lumitaw na uli ang natural nitong ganda. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap dahil na rin sa ipinakitang kabaitan ng dalaga. Kung kaya nagawang masabi ni Ben ang lahat ng gusto niyang sabihin dito. Naglakas loob na siya at kanya nang ipinagtapat sa dalaga ang totoo niyang nararamdaman. Naisip kasi ni Ben noong mga sandaling iyon na bahala na. Kung tanggapin man siya o hindi, ang mahalaga ay nasabi niya dito at naipaalam ang tunay niyang damdamin. Sinabi pa niya sa dalaga na alam niyang wala siyang may pagmamalaki sa kanya at maging sa mga magulang nito. Pero pinapangako naman daw niyang mamahalin niya ito at igagalang. At magsisikap din umano siya para naman maging karapat-dapat siya sa pag-ibig ng dalaga. Sabi ni Lolo Ben ay hindi nakasagot si Mariposa sa lahat ng kanyang mga sinabi. Nanatili lamang daw itong tahimik. Kaya sinabi ni Lolo na hindi naman daw siya nagmamadali. Handa siyang maghintay. Dagdag na saad pa ni Ben, ang isang bagay na lubang mahalaga ay hindi talaga kinakailangang madaliin. Kaya nauunawaan umano niya at nagpaalam na siya. Inihatid siya ni Mariposa hanggang sa labas ng kanilang bahay. Masayang masaya si Ben pagdating sa kanila at nakatulog siya ng mahimbing. Nang sumunod na araw ay isang balita kaagad ang nasagap nila. Pagdating niya sa bahay nila Mariposa para magtrabaho muli, nawawala umano si Norberto. Mula daw na magpaalam na aakyat ng ligaw kanila Mariposa ay hindi na ito nakauwi pa sa kanila. Sabi naman ng mag-anak nila Mariposa ay halos sabay daw itong umuwi sa mga taong nagtrabaho sa kanila noong nagdaang araw. Bagay na sinigundahan naman ng ibang naroroon na nagtatrabaho. Pero si Ben ay napaisip dahil siya ang pinakahuling umuwi. Dahil sa inaasahan nga niyang lumabas man lang kahit isang beses si Mariposa nang sa ganun naman ay makasilay siya. Pero hindi niya nakitang bumaba ng bahay si Norberto.
Kaya nga hindi siya mapakali. Halos kainin na siya ng matinding selos. Kung kaya nga nagpasya siyang kausapin si Mariposa nung nagdaang gabi. Kahit pa alanganing oras na. Sa kanila kasi, nung mga panahong iyon, ay maagang natutulog ang mga tao. Buti na nga lang raw at naabutan pa niyang gising ang dalaga. At muling naalala ni Ben yung tungkol sa naghihingalong tinig na kanyang narinig nung magpunta siya sa bahay nila. Tinig na para iyong nagmamakawa, na nakalimutan lang niyang banggitin sa dalaga nung nag-uusap sila. Dahil sa natuon naman ang kanyang atensyon ukol sa panunuyo kay Mariposa. Kinabahan si Ben. Mayroon siyang nabubuong hinala, pero sinarili niya lamang iyon. Hanggang sa magulat siya nang maramdaman niyang mayroong kumalapit sa kanya. At narinig niya ang isang boses. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon. Boses iyon ni Mariposa. At natulala siya nang mapatingin sa dalaga. Tinanong siya nito kung ano raw yung tila malalim niyang iniisip. Nauutal na sinabi ni Ben na iniisip raw niya ang tungkol sa hinaharap nila. Na nakita niyang namula ang mga pisngi ni Mariposa at napayukong bagya na tila nahiya sa kanyang mga sinasabi. Pero napansin niyang gumuhit ang isang matamis na ngiti sa labi nito. Nang mapansin nga raw siya ni Mariposa na parang may iniisip na malalim, ay nagtanong umano ito sa kanya. Buti na nga lang at mabilis siyang nakaisip ng masasabi. Sinabi niyang ang kanyang iniisip ay yung tungkol sa hinaharap nila. Na nakita niyang nangiti naman si Mariposa at namula ang magkabilang pisngi nito. Makaraan pa ang ilang saglit ay narinig na nila yung pagyayaya ng kanilang kasama para simulan na ang kanilang pagtatrabaho. Naging matunog na usap-usapan ang pagkawala ni Norberto. Sabi ni Lolo Ben, malakas ang kanyang kutob noon, na baka ang narinig niyang tila naghihingalo at nagmamakaawa ay si Norberto. Bagaman hindi niya maisiguro na boses nga niya iyon, pagkat medyo mahina ng kanya iyong maulinigan. At ang isa pang gumugulo sa kanyang isipan noon ay bakit naman nila gagawin ang ganon kay Norberto? Gayong mababait naman ang mga ito. Mahusay silang makipagkapwa-tao at mga matulungin pa, na parang hindi niya mapaniwala ang kanyang sarili na kaya nilang gumawa ng ganon sa isang tao. Matapos ang kalahating araw na paggawa, ay nagpasya na muna silang mananghalian. Habang nagpapahinga si Ben sa lilim ng isang puno, ay nagulat pa siya at hindi makapaniwala nang mapansin niya si Mariposa. Nakita niyang papalapit ito sa kanya. Naramdaman niya kaagad na bumilis yung pagtibok ng kanyang puso. Nang makalapit na ito sa kanya, ay mabilis siyang tinanong nito kung ayos lang ba raw na makipag-usap sa kanya, at kung hindi ba raw niya siya naaabala sa kanyang pamamahinga. Mabilis namang sumagot si Ben at sinabing hindi. Mas ikasisiya pa nga raw niya kung sasamahan siya nito. Masaya silang nagkwentuhan ni Mariposa habang hinihintay niya ang muling pagsisimula ng kanilang trabaho. Sa isang bahagi ng kanilang pag-uusap,
ay nabanggit sa kanya ni Mariposa ang ukol kay Norberto. Tinanong siya nito kung may napansin ba raw siyang kakaiba nung gabing magpunta siya sa kanila. Nag-isip si Ben na kunyari ay kanya pang inaalaala yung mga nangyari noong nagdaang gabi. Maya-maya, muli siyang umarap kay Mariposa at sinabing wala naman. Hanggang makauwi siya sa kanilang bahay, ay wala naman umano siyang napansin. Siya naman ang nagtanong kay Mariposa kung bakit. Na mabilis namang sumagot ang dalaga at sinabing naitanong lang daw niya, baka kasi napansin niya si Norberto. Di nagtagal ay narinig na nila yung ibang mga kasama ni Ben na nagkayayaan ng bumalik sa trabaho. Kung kaya, nagpaalam na rin sa kanya si Mariposa. Masayang masaya si Ben nung araw na iyon. At bago umuwi, ay muli silang nagkausap ng dalaga. Nagpaalam siya na kung maaari na ba raw formal na umakyat ng ligaw sa kanya si Ben. Pumayag naman si Mariposa at sinabi pang siya na ang bahalang humingi ng pahintulot sa kanyang mga magulang, na lalo namang ikinasaya iyon ni Ben. Lalo na nga at unti-unti na silang nagkakamabutihan ni Mariposa. Lumipas ang mga araw at tuluyan nang hindi nakita si Norberto. Ni isa sa kanilang kalugar ay walang makapagsabi kung saan ito maaaring makita. Kahit isa sa kanila ay walang ideya kung ano ang totoong nangyari dito. At dahil sa may sinasabi talaga ang pamilya nito, kung kaya naging usap-usapan din ang masiding pagnanasa ng pamilya nito na mapanagot kung sino man ang may kinalaman sa biglaang pagkawala ng kanilang anak na si Norberto. Bukod kasi sa magandang katayuan nila sa buhay, ay maimpluwensya din ang mga ito. Samantala, halos gabi-gabi ay nasa bahay nila Mariposa si Ben na umaakyat ng ligaw. Minsan ay kanyang kasama ang kapatid na sumunod sa kanya. Pero malimit ay siya lang mag-isa. At napansin niyang tanging siya lang ang palaging naroon. Na nang kanyang itanong kay Mariposa kung bakit, ay nalaman niyang siya lang pala ang pinayagan ng mga magulang nito na umakyat ng ligaw. Nalabis naman iyong ikinatuwa ni Ben, sapagkat kahayagan iyon na boto sa kanya ang mga magulang ng dalaga, na tanging siya lang ang pinagkakatiwalaan ng mga ito para kay Mariposa. At dumating din yung araw na pinakaaasam-asam ni Ben. Ito yung araw nang makamit na niya yung matamis na oo ni Mariposa. Wala siyang mapagsidlan ng labis niyang kasiyahan. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamapalad na nilalang sa balat ng lupa noong mga sandaling iyon. Pero sabi ni Lolo Ben, ay totoo pa lang talaga yung sinasabi sa aklat na Florante at Laura na kanyang nabasa noon, na minsan sa buhay ng tao, sa saglit na saya, ang kapalit ay iba yung pagdurusa. Dahil nag-uumpisa pa lang ang kasiyahan niya dahil sa pag-ibig na nakamtan niya mula kay Mariposa, ay mayroon na palang nakaambang na trahedya. Isang pangyayaring magpapabago ng tuluyan
sa pagkatao at pananaw ni Lolo Ben. Isang pangyayaring dahil sa matinding sakit na dulot noon ay hindi na niya magagawa pang pigilan ang sarili na makagawa ng isang bagay na hindi maganda. Isang araw iyon nang magulantang na lang sila Ben ukol sa balitang kumakalat. Isang manggagamot umano ang nagsumbong sa mga magulang ni Norberto at sinabi na kay kilala nito ang may kagagawan sa pagkawala ng kanilang anak. Ayon pa sa nasabing manggagamot, hindi karaniwan ang sinabi ni Norberto. Wala umanong awang pinatay ito ng mga aswang. Kaya halos lahat ng makarinig noon ay talagang binabalot ng pagkasindak. Naging usap-usapan talaga iyon sa kanilang baryo. At ang lalo pa nilang ikinagulat ay nang sabihin umano nito na ang mag-anak nila Mariposa ang siyang may kagagawa noon. Aswang umano ang mga ito. Pagkukwento pa ng manggagamot ay hindi umano matanggap ni Norberto ang kanyang pagkabigo sa pag-ibig ni Mariposa. Kaya binalak nitong pagsamantalahan ang dalaga. Bagay naman na hindi nagustuhan at ikinagalit ng lubusan ni Mariposa at ng kanyang mga magulang, kung kaya kinatay nila si Norberto. At para patunayan ng manggagamot ang kanyang mga sinasabi, ay palihim nilang inanyayahan sila Mariposa sa isang handaan. Na nang naandoon na sila, ay kanilang hinarangan ng walis ang pintuan, kung kaya hindi nila nagawang makalabas. At ipinakita pa ng manggagamot sa mga taong naroroon ang kanyang bote na naglalaman ng langis na walang tigil sa kakulo, na nang kanya pambuksan ay nakita nilang umawas iyon. At matapos na mapatunayan ng manggagamot na aswang nga ang pamilya ni Mariposa, ay kanilang inalis yung nakahambalang na walis doon sa may pinto. At nagmamadaling umalis sila Mariposa. Dahil sa mga narinig na iyon ni Ben, ay nanlumo siya. Nakaramdam siya ng matinding lungkot. Dahil dumating na yung bagay na lubos niyang kinakatakutan. Nasabi niya sa kanyang sarili na tama nga ang hinala niya. Si Norberto nga ang kanyang narinig nung gabing iyon. Pero nanatili pa rin siyang tahimik. Hindi siya nagbigay ng kahit anumang pahayag tungkol doon. Kahit sa kanyang mga magulang at kapatid. Nag-alala ang mga magulang ni Ben dahil nalalaman na nila na sila na ni Mariposa. Nag-alala sila hindi lamang sa dalaga, kundi lalong higit para kay Ben. Pero sabi sa akin ni Lolo Ben, nung mga sandaling iyon ay wala umano siyang nararamdaman na kahit kaunting takot sa buong mag-anak ni Mariposa. Dahil na rin siguro sa nakita niyang mabuting pagtrato ng mga ito sa kanya. At dahil na rin siguro sa matindi niyang pagmamahal para sa dalaga. Naisip niyang manahimik higit kanino man ay gusto niyang marinig mismo mula sa bibig ni Mariposa ang buong katotohanan. Kaya magtatakip silim pa lang nung araw na iyon ay nagpunta na siya sa bahay nila Mariposa para sa wakas ay malaman na niya kung ano talaga ang totoo. Ngunit hindi pa man sila nagkakaharap nito
ay nabigyan na kaagad ng kasagutan yung mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Nang mamataan niya ito at nang makalapit siya, ay nagulat pa ito na napalingong bigla sa kanya na nanlilimahid sa dugo, lalo na yung palibot ng bibig nito. At nakita niyang sa pagkataranta ay nabitawan ang hawak na manok na siya niyang nilalantakan. Namanhid ang buong katawan ni Ben, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang sumalubong sa kanya. Hindi rin kaagad nakapagsalita si Mariposa. Mabilis na tumalikod si Ben, pero narinig niyang tinawag siya nito. At maya-maya pa ay naramdaman niyang hinawakan siya nito sa kamay. Nang makaharap niya ang dalaga ay umiiyak itong nakiusap sa kanya na kung maaari ay hayaan muna siyang makapagpaliwanag. Sabi pa nito ay kanya munang pakinggan ang lahat niyang mga sasabihin. At dahil sa mahal niya si Mariposa, kung kaya hinarap niya ito at kanya itong pinakinggan. Bago tuluyang kumalat ang gabi, ay naroon na silang dalawa sa bahay nila Mariposa. At kaharap na rin ni Ben ang mga magulang ng dalaga. Nauna nang nakapagpaliwanag si Mariposa sa kanya. Noong pagkakataong iyon naman, ay ang mga magulang naman ni Mariposa ang matyagang nagpapaliwanag kay Ben. Nang habang patuloy sila nag-uusap, ay bigla na lamang sila nakarinig ng mga boses na nasa labas ng kanilang bahay. Agad na napatayo ang tatay ni Mariposa, at nang kanyang silipin iyon sa bintana ay napabulalas ito. Marami umanong tao na may mga dalang sulok at pinatulis na kawayan. May mga itak din na ang iba ay mayroon pang mga baril. At naroon mismo ang ama ni Norberto, pati na yung mga tauhan nito sa kanilang asyenda. Mabilis silang kumilos, pero huli na ang lahat. Nakita nila nagliliyab na ang likurang bahagi ng kanilang bahay, at di nagtagal ay nagsipasukan na ang mga kalalakihan. At walang sabi-sabing tinaga ang tatay ni Mariposa. Na halos kasabay noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng pagputok ng baril na tumama naman sa kanyang ina. At halos magkasabay silang bumagsak sa sahig, nasisingap-singap sa hangin at tuguan. Kaya napasigaw ng ubod lakas si Mariposa. At napahagulgol na ito ng tuluyan nang hawakan niya sila at malamang wala ng buhay. Mabilis nilang hinawakan sa magkabilang braso si Mariposa at sapilit ang kinaladkad palabas ng kanilang bahay. Pinigilan sila ni Ben at sinabi niyang nagkakamali sila. Pero bingin na ang mga ito. Nagalit si Ben at kanyang binigwasan yung isa. Pero naramdaman na lang niya yung isang mabigat na bagay na tumama sa kanyang likuran sa gawin niyang balikat. Kaya napasubsob siya. Naramdaman ni Ben na tila umikot yung kanyang paligid. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Parang biglang nawala ang lahat ng lakas. Pero kita pa rin niya si Mariposa. At naririnig pa rin niya yung boses ng tatay ni Norberto na sinabihan pa siyang wag nang makialam upang wag maramay. Sinabi pa nitong sila Mariposa umano ang kanilang kalaban dahil hindi nila sila kauri, pagkat sila ay mga aswang. Bago pa tuluyang mawala ng malay si Ben,
ay nakita niya ang kanyang kasintahan na patuloy na umiiyak at humihingi ng tulong sa kanya. Itinali nila siya sa isang puno at pwersahan pang sinira ang damit. Nakaramdam ng matinding galit si Ben at sa natitirang lakas ay nagpilit siyang makatayo. Pero muli siyang pinayo ng isang tauhan nung tatay ni Norberto nang hawak nitong mahabang baril. Kaya muli siyang napasubsob sa lupa. Nang mapatingin siyang muli kay Mariposa at nang magtama ang kanilang paningin, ay nakita niyang umiling ito habang patuloy na tahimik na lang na umiiyak. Walang patid na umaagos ang luha niya habang tila sinasabi na wag nang mag-alala si Ben pagkat magiging maayos na ang lahat. At nabasa niya ang binitawan nitong mga huling pananalita sa kanya nang minsan pang ibuka ang kanyang mga labi. Mahal kita, paalam. At bigla nang nagliyab ang apoy na naramdaman niya kaagad ang init noon nang maglagablab na isang nakakakilabot na pagsigaw ang uli niyang narinig mula kay Mariposa. Bago tuluyan ng magsara ang kanyang mga mata nang mawala ng ulirat. Nang magising si Ben ay naroon na siya sa silid nilang magkakapatid. Napaluha siya nang maalala ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Wala na ang pinakamamahal niyang si Mariposa. Naiguyom niya ang kanyang mga palad at isinumpang kanya silang pagbabayarin sa mga ginawa. Hindi nga raw po niya matanggap yung nangyari sa kasintahan niyang si Mariposa, maging sa mga magulang nito. Sobrang nasaktan si Lolo Ben sa mga nangyari, lalo pa at nalaman na niya ang tunay na dahilan kung bakit nagawang magsinungaling ng manggagamot na may kinikimkim lang pala itong sama ng loob sa kanila nang minsang hindi nila mapagbigyan sa ipinapakiusap nitong halaga ng pera na hinihiram. Hindi umano nila ito napagbigyan dahil sa nataong kakabili lang nila ng lupa noong mga panahong iyon. At dahil sa manggagamot ito ay mayroon siyang kakayahan na malaman ang tunay na pagkatao nila Mariposa. May kakayahan itong malaman yung kanilang lihim. Ngunit mariin nilang sinabi kay Lolo Ben na hindi sila kailanman naminsala ng tao. Oo nga, at totoo namang may lahi silang aswang. Pero nairaraos naman nila ang kanilang pangangailangan ukol doon sa pamamagitan ng mga hayop. Kung kaya pala nagpundar kaagad sila ng napakaraming alaga. At talagang kapansin-pansin iyon para sa mga taong naroon doon sa kanilang lugar. Sabi pa ni Lolo Ben na ipinagtapat din sa kanya ng mga magulang ni Mariposa kung sino ang kanilang pinaghihinalaan na maaaring gumawa noon kay Norberto. Dahil naitanong ni Lolo Ben na kung hindi sila ang pumatay kay Norberto tulad ng sinasabi ng manggagamot, ay sino? Sabi pa nila kay Lolo Ben na ang manggagamot din mismo ang siyang pinaghihinalaan nilang may gawa noon at nais na ibintang sa kanila. Iyan umano ang kanilang paniniwala. Kaya makaraan ang mahigit 1 linggo matapos mangyari ang nakakakilabot na sinapit ng mag-anak nila Mariposa, ay nagpasya na si Lolo Ben. Kanya silang ipaghihiganti. Pagkat kung hindi siya, ay sino ang gagawa noon
para sa pinakamamahal niya. Hindi nila makakamtan yung hustisya, lalo pa at tikom ang bibig ng mga taga roon. Dahil na rin sa impluwensya ng pamilya ni Norberto. At karamihan pa nga ay panig pa sa kanila, na sinasabing marapat lamang umano ang ginawang iyon ng tatay ni Norberto. Dahil kahit sila ay ipaghihiganti rin ng kanilang anak kung sakali mang sa kanila mangyari iyon. Sabi ni Lolo Ben, kanya iyong isinagawa isang gabi. Dala ang pananggot ng kanyang ama at isang bagakay na siyang itinuro ng tatay ni Mariposa na mabisang sandata laban sa mga aswang, ay palihim niyang tinuro ang bahay ng manggagamot. Nag-iisa itong nakatayo malapit sa may gulod. Nang matanaw na niya yung bahay noong manggagamot, ay kanya nang pinatay yung dalang ilawan. Total naman, ayon kay Lolo Ben, ay maliwanag ang buwan noong mga pagkakataon na iyon. Ayaw niya kasing mabulabog ito. Naisip niyang baka madali siyang mapansin kung kanya pang dadali ng ilawan paglapit niya doon sa bahay. Pagkukwento pa ni Lolo Ben, ay hindi niya raw maipaliwanag yung kanyang nararamdaman noong mga sandaling iyon. Nakayuko umano siyang lumapit doon sa bahay. Napansin niya na may liwanag na nagmumula doon sa loob. Kaya naisip niyang marahil ay gising pa yung manggagamot. Kanyang inilapit ang mukha sa dingding. At nang makakita siya ng butas, ay sumilip siya roon. Noong mismong oras na iyon, ay biglang lumakas ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Pero pinaglabanan niya lang iyon. Sabi ni Lolo, naisip niyang hindi iyon yung tamang pagkakataon para tubuan ng daga sa kanyang dibdib. Pero nagtaka si Lolo Ben nang wala siyang makitang naroon. Wala ang manggagamot. Kaya napalingon siyang bigla dahil kinutuban siya na baka nang malaya nito yung kanyang pagdating. At baka siya na ang inoobserbahan nito. Pagkalingon naman niya ay kanyang pinakiramdaman ang buong paligid. Hinugot na niya yung dala niyang sanggot, habang nasa kabilang kamay naman yung bagakay. Nang wala naman siyang makita at napansin na kakaiba, ay muli siyang sumilip doon sa butas. Pero wala talaga doon yung manggagamot. Kung kaya naisip niyang umikot, nang bigla siyang makarinig ng tila humahangos. Kaya kinabahan si Ben. Bukod sa tinig na iyon, ay nakarinig din siya ng mga pagkaluskos. Kaya halos gumapang siya papunta sa dingding doon sa may gawing likuran ng bahay. Nang silipin niya iyon, ay nanlaki talaga ang kanyang mga mata. Nakita kasi niya yung mabalasik na anyo noong manggagamot, na napapalibutan ng dugo ang bibig nito. At animoy gutom na gutom nitong nilalantakan yung karne na nasa kanyang harapan. Pero mas lalo siya nagimbal nang makita niya yung pugot na ulo ni Norberto na nasa isang panig. Tama nga ang tatay ni Mariposa sa kanyang hinala. Ito nga ang siya ring may gawa ng lahat, na gusto lamang ibintang sa kanila nang upang sila ang mapag-initan at mapinsala. Sabi ni Lolo Ben, bagaman matindi na rin yung takot na kanyang nararamdaman noon, ay kanya na lang iyong pinaglabanan. Mas nangibabaw kasi sa kanya yung galit. Kaya marahan siya naglakad papunta sa may pintuan. Huminga siya ng malalim at bumuelo.
ubod lakas niyang sinipa yung kawayang pinto. Na agad naman iyong bumukas. Mabilis na napalingon yung manggagamot na aswang, pero huli na ang lahat. Napamulagat na lang ang kanyang mga mata nang bumaon yung matulis na kawayan ni Ben. Napahawak na lang ito sa kawayang bumaon sa kanya, na nanlilisik ang mga mata nitong umangil pa kay Ben. Wala naman ang sinayang pang sandali si Ben. Sabi ni Lolo ay sinamantala niya yung pagkakataon. Ginilitan niya ito ng lieg gamit yung matalim na sanggot. At dilat ang mga mata nitong binawian ng buhay. Nagmamadaling tinungo ni Ben yung kinalalagyan ng lampara ng manggagamot. Kanya iyong kinuha at siyang ginamit para silaban ang kubo nito. Habang papalayo si Ben, ay nakita na niya yung unti-unting paglagablab ng apoy, na nang minsan pa niya iyong lingunin, ay naibulong niya sa kanyang sarili na naipagiganti na kita, Mariposa. Nakamit na natin ang hustisya. Mabilis na niyang nilisan yung lugar at binaybay na ang daan pauwi sa kanila. Nang sumunod na araw, ay kumalat kaagad yung balita ukol sa pagkakapatay sa manggagamot at pagkakasunog ng kubo nito. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang may gawa noon, na pagkaminsan ay naririnig ni Ben na sinasabi ng ilan na napakawalang puso umano ng gumawa noon. Pero naririnig rin niyang binibigyan ng katwiran yung ginawa sa manggagamot ng kanilang mga kausap, na sinasabing marapat lang umano iyon. Dahil sa ito naman pala talaga ang pumatay kay Norberto, na siya pala talagang kumatay at kanya pang pinugutan ng ulo. Dahil dalawa ang hanay ng mga butong nakita doon sa mga natupok, at nang masuri ang mga iyon, ay nalaman ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kaya dahil din sa ginawa ni Ben, ay nalinis ang pangalan nila Mariposa. Pero hindi doon natapos ang paghiganti ni Ben. Dahil kung ang karamihan sa kanilang baryo, ang pagkakaalam ay mga taong labas ang gumawa noon sa mag-anak nila Mariposa, si Ben at ilang mga taga roon sa kanila ay kilalang kilala kung sino ang totoong pumatay sa kanila. Na kung yung iba ay tikom ang mga bibig at walang magawa, si Ben ay iba na ang naglalaro sa isipan niya, pagkat naroon siya mismo nung gabing gawin yung pagpatay. Nasa tuwing kanyang maalaala yung mga tagpo bago tuluyang sunugin si Mariposa, ay parang mababaliw siya. Di niya mapigilang tumulo ang kanyang mga luha. Malimit pa niya noong maitanong sa sarili kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng iyon. At sa tuwing may isip niya nga ang mga bagay na ito, ay iyon naman ang nagbibigay sa kanya ng matinding dahilan para gawin ang mga bagay na kahit sa kanyang hinuha ay hindi sumagi na kanyang magagawa. Ang totoo po, Sir PB, natatandaan ko noon na habang kinukwento ito ni Lolo Ben sa akin, ay may ilang pagkakataon na nakita ko talagang kinukusot niya ang kanyang mga mata. Nakita kong naluluha siya, at kung minsan naman ay nararamdaman ko yung galit sa kanya. Nababakas ko pa nga iyon pagka minsan sa kanyang mukha. Marahil ay matindi talaga ang kanya napagdaan ng hirap ng kalooban nung mangyari ang mga iyon sa buhay niya. Kaya hindi pa inabutan ng isang buwan ay kanya namang isinunod
yung 2 tauhan ni Mang Abner na tatay ni Norberto. Hindi siya nahihirapan pagkat naabutan niya nag-iinuman ang mga ito sa isang kubo na malapit sa palayan. Humanap lang siya ng magandang pagkakataon at hindi na nakapalag pa ang mga ito nang kanya silang bulagain ng taga. Umantusay silang dalawa na pareho ng walang buhay. At tulad sa manggagamot, sa linis ng kanyang pagkakagawa ay walang sino mang makapagtuturo sa kanya. At hindi na rin niya pinatagal pa. Kanya na rin isinunod si Mang Abner. Araw lamang ang pagitan. Natsyempuhan niya ito na nasa kanilang bakuran at tinihimas ang sasabungin nitong manok. Bumuelo si Ben. Kanyang inilabas ang kargadang balisong na matapos hawakang mahigpit ay kanya iyong tinalian at binalutan ng pamuna sa pawis at tinayaang nakalaylay upang maikubli ang hawak niyang balisong. Nagbigay galang siya at bumati kay Mang Abner. Gustong gusto kasi nito kapag binabati siya ng ganon. Sinabi ni Ben na mayroon siyang sasabunging manok sa kanila na 3 beses nang nananalo. Kanya itong inalok na baka gusto niyang hiramin upang makapagpalahig, na ikinatuwa naman iyon ng mata pobre. Kaya kanyang kinawayan si Ben at sinenyasang lumapit. Mabilis namang tumalima si Ben at nang halos isang piyena lang ang kanilang pagitan ay agad na niya itong inundayan ng saksak ng hawak niyang balisong. Hindi na nakagalaw pa si Mang Abner dahil sa tinamong tama sa kanyang dibdib. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata at napanganga. Bago ito tuloy ang bumagsak ay pinasundan pa iyon ni Ben ng isa pa sa may bandang balikat naman malapit sa leeg. Matapos iyon ay nagmamadali siya naglakad papalayo. Nang nakakalayo na siya ng ilang mga metro ay kanya namang nakasalubong yung isang babae na regular palang nagpupunta doon para ipaglaba ang mga ito. Nagpatuloy lang si Ben. Maya-maya ay narinig na niyang nagsisigaw yung babae. Nang marahil ay makita na nito yung walang buhay na katawan ni Mang Abner na nakasubsob sa lupa. Sabi ni Lolo dahil doon ay nakulong siya dahil sa mayroong tumayong testigo laban sa kanya. Pero tanging doon lang sa pagkakapatay niya kay Mang Abner. Matagal-tagal din niyang pinagdusahan yung kanyang kasalanan sa kulungan. Kanila nga lang hiniling noon na mailipat si Lolo Ben ng kulungan upang maiiwas siya sa kapamakan dahil na rin sa impluensya nila Mang Abner. Pero dahil sa kabutihang ipinakita niya sa loob ay nabawasan naman ang kanyang sentensya hanggang sa taong 2002 nang siya ay makalaya, na nang minsang makapamasyal siya sa amin at lumagi ng ilang araw ay kanyang naibahagi sa akin ang kasaysayan ng kanyang buhay. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.